Nasa Ma'am Sara. Let her speak, let her speak. Nagtalikod na si Ma'am Sara. Sabi nila upo kanina. Tapos na Tindig na. Guys, pag nakita. London, Germany. Belgium. Isa-isa. Maraming salamat kasi nagbiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo, at madami kayong pinagliban na mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, kakatapos lang ng aking pagbisita sa kanya. At okay naman siya, nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung napag-usapan kanina. Kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon, sa halalan. At okay naman siya. May rice na, may kanin na, lagi. Wow! Guys, may kanin na daw. May rice. Mintain. Inununan. At yung mga taga-Netherlands kahapon, nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng, ng kanin dito. Tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. At that point, na-perfect na natin. Kanin, yung rice doon sa loob at medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam pero meron ng rice at meron naman siyang access sa gatas at prutas, yun din yung hinihingi niya noon. So okay naman siya. Ang kanyang may mga sakit na si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil mag 80 years old na siya. So, merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses na nagmamonitor din sa kanya. Ang kanyang blood sugar, nilagyan na siya ng gadget para sa blood sugar niya. So, meron na silang parang electronic checking doon 4 times a day sa kanyang blood sugar. So, medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. Bago ako umalis, binilhan ko siya ng 4 na Coke Zero. Coke Zero, bumili ako para sa kanya. At sinabi ko na once a day yan. Kasi ang grocery mo will come sa Wednesday. Ang grocery list mo will come sa Wednesday. So, once a day yung 4 na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. At sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Once a day lang ang Coke Zero ko. So, sabi niya, 3 beses daw kumakain araw-araw, breakfast, lunch, dinner. So, at least daw 2 cans of Coke Zero a day. So, I know, right? Sabi ko sa kanya, okay, babalik naman kasi ako sa Monday kasi meron akong schedule sa'yo. So, 4 yan. Gawin mo na lang 2 bukas, 2 sa Monday. And then, pagdating ko, bilhan na naman kita ng bagong stock mo ng Coke Zero. Yes, and then sabi niya, wala namang problema sa Coke Zero kasi wala naman itong sugar, so wala naman So, yes, I know. And then I said, yes, it doesn't have sugar, but it has sugar substitute. So we have a problem with carcinogens, and then we will deal with cancer. Yeah. Sabi niya, I'll deal with cancer when it comes. I have diabetes, I'll deal with cancer when it comes. You're so brave. So right Brave. So right now, I'm just keeping him comfortable, letting him
asking him to adjust to the ways inside and asking him to observe the other detainees and how they do things so that he knows how the system works inside. And then, well, yes, yun lang naman ang ano niya, ang kanyang damit. Sabi niya, ipadala daw yung maleta niya na nasa akin. So, ipadala yun. Ang kanyang Coke Zero, make sure na merong unlimited supply. And then, he asked for shaving cream, which was free inside. So, they just had to teach him where to access the shaving cream. And the rice, we already solved the rice problem. Munggo. I already submitted yes, a PDF file of Filipino recipes. I already asked the lawyer to send it inside, and then maybe they can consider cooking the recipes in the list. It was a very simple. You're not allowed to bring anything in, no? No. But they allowed me my credit card so that I can buy it. Yes, I told him that, but you know, he's 80 years old, and then he's just, I'm 80, Yeah. Give all the diseases. I already asked that from the guards if I can bring cake. Yes, I can bring cake, but then cake is not allowed for him. So Okay. Blow candle na lang. Kauban ni BP Sara iyahang bodyguard. I'm just learning the ropes inside as I go in every day. Yes. So, quick question about his movement. Is he allowed to move around? Yes, he is allowed, but he doesn't want to. He doesn't want to go around. So, I told him that. Can you just do what the doctor tells you? The doctor is telling you to use your muscles. Right. He's not even allowed to do the wheelchair now because the doctor wants him to walk. Yes. Everyone's helping him out inside. But he said that if I go out, I'll go straight to the gates and go out. That's what he told me. I told him, you're not going to go far then. I told him, avail of your rights to go outside and walk. And then he said, no, I don't want to do that because I will walk to the gate. I bet he misses home. So yes, that is something that I have to work with him. Don't worry, BP will bring him home. Hindi sana po Sa mga supporters, ma'am, ano yung message niyo kung anong pwede namin gawin? Like, pretty much all over the world, nandito ngayon eh. Kusa kami pumunta dito for support Duterte. Yes, I know, and I'm truly very thankful for that, for your expression of support to the president, and for your expression of Our love. Love. yes, solidarity. Yeah. And of your, I don't have the word just now, but I can think of disgust of what happened to him, how he was taken from his country and brought to a foreign jurisdiction against his will. So maybe we continue to let the government know that what they did was wrong. Yeah. What they did to a former president and a Filipino citizen was wrong. Yeah. And then we demand that there be some sort of accountability in our country for what happened. Yes. So that it doesn't happen again. Yes. Really remedy the situation right now. No? Sinasabi ko, hindi naman na natin siya maibabalik doon. But just to make sure that it doesn't happen again, because I heard, and I do not know if it's true, that there are other warrants of arrest coming out for other accused. Oh no. Supporters. So, No, I don't think so yes, we need to learn from
what happened, and we need to make the government understand that they did something wrong. Yes. Ano ang dapat na narrative para sa mga tunay na supporters? Kasi maraming media din na nagbibigay ng kanilang interpretation. For us that truly support Duterte, ano yung pinaka-message sa lahat namin na ano yung talagang tunay na nangyari dito? Ang tunay na nangyari dito I already consulted a lawyer, no? Ang tawag doon sa ginawa ay extraordinary rendition. Yun yung pagkuha ng isang citizen sa kanyang bayan at dinala siya sa ibang jurisdiction, in this case the ICC, a foreign jurisdiction or foreign country, at kinulong doon. And ang gumawa nun ay ang gobyerno. Yes. Sa revised penal code natin, it's kidnapping, pero ang kidnapping ay gumagawa private individuals, dito ang mga kidnap for ransom guns. Ang nangyari dito, ang gumawa ay yung gobyerno. At makikita naman natin na hindi nila dinideny yung ginawa nila. At sinasabi pa nga nila, tama yung ginawa nila. Pero from the perspective of international law, it's all wrong. Hindi tayo member ng ICC na, di ba? Yes, we are currently not a member of ICC anymore. So there was no obligation to cooperate. Apart from that, the Philippine government questioned jurisdiction during the appeals. And although it was not taken up, it was not decided, the jurisdiction, but there was a dissenting opinion there by two judges that said that yes, there is no jurisdiction at this point in the investigations of the prosecutor. So, VP, are we waiting until September, or there's a remedy that yes. We are currently working on things for them. Oh, that's good. Oh, that's good. That's good. There's a hope. This is gonna happen like from here on until September. Everyone's gonna be here. Oh, so they don't okay. Oh, yes. Maraming nagtatanong kung makakauwi ba si ano. I guess what is happening right now will make the ICC understand as well. That, Yeah, it's really good. What they're doing is an injustice. VP, send them home. That's it. That's what we're Sir, yung aking double chin dyan sa Dito wala. Pretty pa din. bukas naman ang ilong ko yan. Ang ganda nyo po. Gwapa. Gwapa. Sana dito wala. Nakaslim pa. Your father. Patahimikin po natin sila. You supported the president. Your father. My wife's sister. Something happened to us. Arrested. They were taking my son. Tahimik lang po. So, pinulong kami. Right, sorting na. My sister was barangay captain, who is the wife of ang bayaw or ang Tunas. And so, space na po. Sorry. Kuya, baba lang kayo po. So ito, very too much for us. Let us back here to the evidence of the hearing.
prepared for my life. It's not a question, but we asked. I have now an advocacy, a human rights advocacy, crimes committed by the police against Filipinos, and politicians. And so that is my advocacy, to just relate to you. If you ever go into office, please fight for these people who have been abused by the police. Because they say that it was all Duterte who was doing all of this crimes that was happening, maybe in the term of your father. But according to what we have received today, they don't have any reason that they were forcing the people, getting the people. Tapos, hindi ko alam po mga tao. Tapos, pipicturean nila sa isang picture na sa bukid, lalagyan po ng kulong. So this is a violation of human rights against people. And I have written something here. I hope I will give po sa Thank you. just to relay something to you. Nice meeting you po. Thank you for your 2 cents worth, sir. Sabi nga ni Pangulong Duterte kanina doon sa loob, no? Sabi niya, sa kanyang buong political career, hindi daw siya humabol against political opposition. Wala siyang pinahirapan, pinabuso, pinaras, rineten niya political opposition. Lahat ng hinabol niya ay drug syndicates, drug pushers, mga criminals. Yan yung kanyang sinabi niya ang advocacy is anti-crime and anti-drugs. Eh, naiintindihan naman ng mga tao. Nakikita nila kung ano yung epekto ng peace and order sa isang bayan. Umulan na. Baby, the question. Marley ka po. All the way from the studio. Quiet lang po, quiet. Quiet. ICC or state leaders. Circle po. Circle natin. Sa International Criminal Kulang po kayo. Court of Justice. Hindi ko pa po na-explore yan, ma'am. Tatanong ko lang sa mga lawyers natin sa Pilipinas ano ang possible recourse nila sa ginawa at nangyari kay Pangulong Duterte. Thank you, VP. Quiet lang. Wala na tong picturean mamaya. Oh, umulan. Oh no, pakipayong si BP, oh. Yung damit niya, Si Kiteki. Umulan na, guys. Picture mamaya maglapit tayo sa middle para hindi sila maglapit agad. Para i-announce natin na meron tayong picture taking Dalawang line. Yes, okay. Yung sa harapan po. Nasa harap tayo, guys. Lipat po ako. Tagapanilig, may nagsabi sa akin, bigay ko sombrero ko doon. Pwede bigay. Regards ko kayo kay Kiteki. Kanya siya, sombrero siya. Yaka. Ay, malalapit ko. Ayun, muna po. Kami kugin ko. Secure natin.
Umuulan na guys. Bibigyan siya ng payong ni Kiteki. Hindi pwede ma-distract. Maraming nalamat kay Kiteki. Bodyguard. Kiteki daw. Ang bodyguard. Ang hinahanap nila. Ayan na. Sophia kung single kaya na. Paulan na guys. So, ayan na. Si Kiteki. Pero, i-hold nyo pa yung line. Bawal kasi mag-ingay dito. Hina lang yung boses. Yung circle. That we will survive because mentally I know it's for nakatingin ng sir kasunod. But then just there for now, like what serious. Tanong ko kaya kung may pag-asa bang makauwi si Vice. Tanong ko. Kiteki. Hanap kay Kiteki. Sabi ko ma-distract na yun. Paano yung trabaho. Ipin daw po next. Matalang yung kumakain. Dobili. VP Sara. VP Sara, kanang sa Bisaya nga pangutana. VP Sara. Rain or shine. Tingnan si Baby. Mahina po. Kailangan lang mahina, guys. Usapan kasi namin na magkakapatid sa kapital. So, mag-alis ko. Repeat question po. Ako na po. May nag-question, guys.
BP question po. Last question. Last question po. BP Sara, last question. Last question. Isa na lang. Ano yung tanong? Dahil lang po chupit-chupit. Oy! Para tali ko importante ng panguntahan mo. Yes, ma'am. Ano yan, ma'am? Sa lawyer, pinapadaan namin sa abogado kasi hindi ako pwede magdala ng kahit ano sa loob. Wala akong may ipakita. Kahit papel, bawal doon sa loob. Pinapadala ko lang may passport at credit card. Binibigay namin sa lawyer and sila yung nagpapakita. Meron actually, ma'am, na paraan na may ipakita sa kanya. Ang problema lang, may sistema doon sa loob na gano'n. Hindi siya marunong mag-computer, ma'am. Kasi meron silang computer, ang mga detainees, meron silang computer. Last question po. BP Sara, last question. How did you handle your responsibility as a daughter and also as our vice president? Personally, how would you handle it? Yes, ma'am. First off, a lot of people are asking me how I am. And strangely, I'm very calm. Guapa. I'm very calm. And I feel that it is because of my experience as mayor during COVID time. When you were mayor during COVID, that was really something that you do not want to wish upon an enemy. It was really very difficult managing deaths and managing the city. Davao City was a 1.8 million population. I came from there. I'm from Davao. So it was really very difficult managing the city at the time. So it taught me to be patient, calm, resilient, and to think out of the box always so that it would pass. So that was I would not say I thank COVID-19, but that was, it helped me. My experience as mayor during the COVID time, it helped me now. And then how do I balance being the daughter and being the vice president? I'm here because isa sa ating mga kababayan ay illegal na kinuha doon sa ating bansa sa ibang lupa ba, sa foreign jurisdiction against his will and without legal basis. So ang ginagawa ko ay tumutulong sa mga abogado para maibalik yung kababayan natin, and an icon, a former Filipino president back to our country, babalik sa ating bayan. As a daughter, I am here to make sure that he is comfortable. Very good. So kung gusto niya ng Coke Zero, ibigay na lang sa Coke Zero. Basta lang aprobado ng doktor and allowed naman siya ng doktor ng Coke Zero. So yun ang as a daughter. Make sure he's comfortable and make sure he knows that you are here. Because hindi nyo naman siya makausap doon at masabi ninyo. Just reassure him that we are all behind him and in support of him, and we are all calling for him to be brought back home to the Philippines. Ma'am, sa mainstream media, meron bang trustworthy na mainstream media na pwede naming subaybayan while we're out of the country? That's difficult. Is there yeah. Sir, hindi kasi ako nagbabasa ng news. Ang news na nakukuha ko kasi ay news lang na kung saan meron siyang legal implications sa kaso ni Pangulong Duterte. Yun lang ang mga nakukuha ko kasi naka-refer na yun galing sa in-charge ng police namin. I think kayong lahat would be more of some sort of expert to
sino yung mga, ano yung mga news outlets na sa tingin nyo merong bias sa kanilang reporting. Yes. I think dapat siguro sa news, factual lang naman yun, no? Yes. Pag nagsimula No bias. Lapit lang talaga ako, guys. Tama. Dapat unfiltered, di ba? Nagiging, ano na yun, hindi na siguro mapagkatiwala. Yeah. Tama. Tayo lang po para po hindi unflatter ng UN. Ma'am, last question po from Mr. Dito clarify ko lang po kasi meron po kayong sinabi kanina sa kalagayan ni Farmer President. So, papalik-palik po ba siya dun sa loob ng hospital facility sa loob? O nandun na po siya sa kanya? Nandun na siya sa kanyang room. Doon na siya monitor ng doctor. Ma'am, kanina po narinig ko po sa Nasa harap lang talaga ako. Ayan mo. Meron na po bang letters na kayo po yung kasi last night po di ba nabanggit na kayo po yung nagpasa personally kay President Duterte. Meron po bang ganun instances? Hindi, wala. Ang mga letters kasi parang nandoon sa kwarto niya. Likely, nandoon talaga yun sa kwarto. Nandito yung GMA. Sa yung mga sulat, sabi niya madami. Baka nandoon sa kwarto niya. Pero po ito, hindi man po paano po sinasabi. Excuse me. Yan ang hindi ko alam. Sige na. Kasi ako na talaga nagre-redact pa sila ng mga information. Nasa harap lang talaga ako, guys. Enough na. Marami pang gusto magtanong. magtanong. Ay, wala. Hindi namin napag-usapan yung birthday niya. Napag-usapan kasi namin yung schedule. Excuse lang po, sinabi pang nakasira. Kasi darating na si kanila na yung kapatid niya si Veronica. Pero I'll ask him sa Monday. Thank you, ma'am. Piso-piso lang. Kung sino po nakakilala kay Ma'am Harlika, ang bango niya sa personal. Ang bango. Ayan po si Marlica, galing pa siya sa Los Angeles, California. Sige, picture ka day. Gigo pa picture. Si Marlica. Oh, si Marlica na. Day picture sa sikon day. Si Marlica yan. Oh, mamaya. Ngayon na? Ngayon na? Ayaw. Maharlika, bawal daw sumigaw dito. Buhay pa. Bawal daw. Maggaga. Ikaw na. Ay! Ayan si Maharlika, guys. Kung kilala niyo yan, she came from Los Angeles. Kasi nga, mayroon siyang extended immunity, right? Dahil working parang working visit yung drama niya. Pero nag-file na siya. You know, they can prove everything. Right? So, actually, under investigation pa rin yung namatay. So, right now, I just don't know kung I'm not sure dahil sinungaling yung mga joke. Oh, hindi talaga pinalabas. Oh, walang pinalabas. Nandoon lang sa loob. So, Si kayo na lang. hindi nagpa-picture na. Sige, picture. Ikaw, picture ka. Sali ako. Hayaan na, oy. Nag-live naman ko sa dain. Oh, ba't mo Ay, Bisaya, ne? Ilonggo, Bisaya. Ay, Ginoo. Oh, di ka kaila. Wala ko kaila. Nag-ingon na sila Maharlika. Maharlika po ko. Oh, matagal na. Before pa. Before Na, dili ba yata nagkuan, dili ba yata nag social media. Maharlika, pupunta ka ba bukas sa event? Yes. Okay. Dapat lang. Oh, hindi natin alam lahat. Hindi pa rin namin alam. Sige, ako, te. Ikaw na. Sige, te. Nag-video na may ganun. Ikaw? Thank you. Kama. Naman tayo pa rin si Inday. Pwede mo
magpa-picture doon kay Inday naman. Pwede siya, ha? Pwede magpa-picture kay Inday. Unlimited. Pila. May timer pala guys. Baka pwede magpa-picture. Baka naman. Sana all. Pwede na magpa-picture, Maharlika. Magpila nga lang. Video yan. Chigo. 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 Thank you. Ano yun? Ayan o, yung magandang babae na nakapartol. Ayan, yung paborito namin kasi naman eh. Wanted ako sa inyo ha. Luwas ka kami. Wanted ako na. May waro na para sa dala? Wala po. Ayan. Oy, nakakita ka yung magandang babae. Ano? Victor. Ayan. Nasaan yung photo? Tingnan si Madam Marlica pa-picture siya kang BP Sara. Nasa'yo, di ba? Gusto siya makipag-picture kay BP Sara pero problema kay daghan pa kayong naglinya. So, ang linya guys is from there to here. So, daghan pa kayo ang naglinya para magpa-picture ni BP Sara. So, magpa-picture na si Marlica. So, mag-wait-wait. So, na si Vice President dito. Ba't kayo nakaluwas ka rin? Pupunta sana kami doon. Pupunta sana ako doon. Saan? Diba? No, hindi ko in-announce. Surprise show. Kani. Nag-announce wala. Ano ah? Ang ganda pala kahit sa totoo. Wala ako edit lang. Ay, baka chika lang yan ha. Oh, hindi ah. May positive siya. Baka chika boom yan ha. Nakalimutan ko na kasi mag-Bisaya. Alive yan. Ano? Abos kayo. Sana bukas guys makapag-live tayo ulit. At Tayo masyado na. sana may data pa ako kasi yung data ko naman is mga 130 gigabytes. Carry lang ta. Pen. Baka makahawakan ka ng ganda niya. Gikapoy na si atong Vice President guys kay daghan kayong nagpa-picture sa yahan. So imagine ninyo nga mga nagpa-picture sa iyaha. Ayan si Maharlika kung kailan mo na niya. Maharlika came from Los Angeles.